no, mangayo ko og dispensa ninyo mga teachers. No, kay kung makahinumdum mo adtong last time ta nagbuyo adtong Christmas, nahisgutan naman ni natong pag-distribute sa mga tablets. Pero kung naminaw gid mo adto, nakahisgot ko nga siguro by first quarter ato nang ma-release. No, kinsay nakahinumdum ana? Daghan gyud yung nag-note o nagtimanan sa ako ang gisulti. Maayo kong dispensa, kaing lapas ang first quarter, January, February, March, wala pa na mo na-release, munang gisigurado gyud namo karon, salamat bisag holiday na nga himo, nga sa April, wala pa naman ang kaduhang semana, amo na dayong ma-release. Kay naanad naman mi sa Team Asenso, basta namin isaan, amo yun ang tumanon. Gusto lang na ako hisgutan kadali why we are doing this. Ngano ato ning gibuhat nga mag-distribute puta og tablets no sa inyohang mga teachers. Sa gingon na ni Ma'am Arlene ganiha, no, this is a way of enhancing ang inyohang teaching capacity. And that is very well in line sa ato ang gusto sa Asenso Administration nga sige ra mangitag unsa pa may lain pamaagi para ma-improve nato ang services nga atong mapaabot sa katawhan in relation sa DepEd. Unsaon nato pag-improve ang ato ang ways and means sa pagtudlo sa ato ang mga bata. So previously, nasugdan nilang Vice Mayor Bibineri and the City Council sa time pa ni Kong Ando when he was mayor na mag-distribute og mga tablet sa mga grade 11 and 12 students. No, that was in recognition nga the times are changing. Daghan na kayo og mga additional tools nga makuha nato sa internet and ma-access nato through technology. Now we were looking at unsaon pa man nato pagpa-improve. So, sakto kaayo, in one of our very first meetings ni Ma'am Nympha, katong paglingkod niya last year, no, nahisgutan namo nga naghatag lagi ta og mga tablets para sa mga students. Nagbutang na ta og wifi sa mga schools, like sa Oksat, sa City High, I think Maningkol, Angango, Puhon, sa Kinuma Norte, no, para maka-avail gyud ta unsay benefits aning new age of technology nato. And naay uban teachers pod mapasalamaton adto kay nakita nila nga nagamit yung kaayo sa ilahang mga students ang tablets. Then among nahisgutan ni Ma'am Nympha, pero atong mga teachers day no, wala day sila in-ani nga tools. Ato alang gi-assume nga atong providan ang mga students makasabay ang mga teachers. No, so it was during that discussion namo ni Ma'am Nympha nga nakahuna-huna mi pwede po yun siguro and angayan po yun siguro hatagan og tablets ang mga teachers. So after that discussion with Ma'am Nympha, we talked with Vice Mayor Bibi, talked with ang atuang chair sa Committee on Education, Con Cecil, to discuss kaya ba ni nato mabuhat and makatabang magyud ni. And the consensus was looking at the capability of the LGU, makaya raman buhaton nga hatagan og tablets ang each and every teacher sa Osamis. And that is why we are here today. Actually, sa pagsugod ani, ang ihap lang yun nato nga hatagan is katong mga teachers, katong teaching personnel. Then somewhere along the road, I think either si Ma'am Nympha or si Sir John Mator, I think si Sir Ma'am Arlene Manganito or si Sir Feds, insingit nga, appeal to mga teaching-related personnel ang ipon hatagan. No, so muna bisag teachers lang ito muna na ihap, karon appeal ang mga teaching-related personnel and substitute teachers makadawat ko aning tablets karong hapuna. The only condition yun nga mo ang kipangayo, no, because these are purchased using LGU Osamis funds, is that the recipients will be serving in Osamis City sa atuang school district, no, for at least 2 years. No, you serve here for 2 years, starting aning distribution nato, then afterwards, you can keep these tablets as your own
because by that time we recognize daghan na kayo mga namul na bata and mga estudyante nato. But I also want to discuss kung nahisgutan nato ngano kailangan ni labaw na di ay sa Advent karon nga gialaw na sa DepEd ang distance learning. Dili lang for pandemics or kanang mga bagyo, apil na po din yung mga panahon nga init kaayo. No, so makita nato ana nga panahon nga murag studying from home ang mga children, no, makatabang din yung mga teachers. No. But other than that, I also want to talk about ngano nahimo ning posible. Why it's possible for a third-class city like Ozabi City to be able to afford all of this and to provide this additional teaching material to our beloved teachers. Simple ra man gyud kay ang tubag, mo man gyud ni among ibalik-balik nga rason kung naay mangutana yun sana pagbuhat ang mga programs or projects sa city. And that is really good governance. So you ask, saan man pag-abot aning tablet sa good governance? And then I can explain very briefly. No? Apil sa aspeto sa good governance, no? Ang insakto na pagpatuman sa mga balaod. Apil na sa mga balaod na gipatuman yun nato is not just local laws, but also national laws. And ang usa sa balaod nga dako og benepisyo gyud sa education, no, is kaning national law dictating nga for every percentage nga makolekta sa real property tax, kailangan i-set aside para sa ato ang gitawag nga Special Education Fund. So basta naay magbayad og buwis sa yuta, naagoy porsyento ana mo adto sa Special Education Fund. Siguro nakaswito man mo basta naay bayronon nga buwis sa yuta, naay porsyento ana mo adto sa barangay, then naay porsyento mo adto sa city LGU. But the national law also dictates nga a percentage of that goes to the Special Education Fund. And kana karon nga Special Education Fund mo kina ang ato ang gigamit, no, through the strong implementation of that law pagpalit ani mga tablets. Ang credit though, and I appreciate ang applause, does not only belong then to the LGU. No? It has to be rightfully given also sa ato ang mga taxpayers. No? Kay kung dili sila magbayad sila ang buwis sa yuta, wala po tata aning Special Education Fund. Kung dili sila mag-monitor pila lang ng bayronon and moadto sa CTO para mobayad, kanang ato ang pagpahimo og school gate, kanang pag-fund nato sa ato ang mga sports meet, ato ang Regional Festival of Talents, and pagpalit aning mga tablets, dili po unta posible. So, that shows also that through good governance and sa strong support and cooperation sa ato ang taxpayers, nahimo ning posible. So let us also give a big round of applause to our taxpayers who made this possible. And syempre, no, siguro one very common understanding of good governance is the proper handling of ang ato ang government resources or financing. Okay, lagi nahisgutan na nato tungod kay implementaran nato ang mga balaod, tungod kay yung suporta ang ato ang mga taxpayers, imbayad sila sa buwis, unang naatay Special Education Fund, no. Critical maghihapon kayo ang pagkakutana kung insakto ba o paggamit ka ng mga different funds. No, mo ka na kaning sa ato ang Special Education Fund, as part of our exercise of good governance, we always consult ang ato ang partners sa DepEd. We always talk about it with CONCECIL, ang ato City Council, ato ang mga stakeholders sa barangay, kung mo ba yun ni ang angayan. Because these funds are not ours. Dili man ni akoa, dili man ni amuha sa City Council, but these are the taxpayers' money. So munang kailangan ang ato ang gastuhan ani katurag yung makatabang o gikinahanglan. And more importantly, dapat ang paggasto nato ani nasa matinarong.
Meaning, wala ng mga overpricing, wala ng, kumbaga, pabor-pabor na purchasing, katulad yung unsay pinaka-angayan. And I can cite you a very specific example, aning pag-purchase na to, aning tablets. No, so last year, I think it was the early part of this year, katong murag nag-canvas pa pila ang total kaha nga kinahanglanon sa LGU para mapalit aning tablets. Ang original estimate was around 20 million. That is including the tablets para sa tuang grade 11 and 12 learners na wala pa nakadawat no, sa previous year. So that's around 3,700. No, that was through mga canvassing nato, pagmangutan ng mga suppliers. No? So we allotted 20 million pesos from the Special Education Fund para ani. But again, because of good governance and pagsigurado nga we will really get the lowest price for the best quality possible, kaning 3,700 nga tablets, I think ang ato ang gi-publish nga price ani was 19.9 million. No? But kani sila, nakuha nato for only 15.7 million. No? So in ana, nakita nato, makita din ninyo, for this transaction alone, we already have savings worth more than 4 million pesos. Nga, unsa may pasabot aning savings nato sa Special Education Fund, that will translate to more programs, more services for DepEd, for the education of our children. Diri nato makita na through good governance, mas daghan yun na kung mabuhat. Na imbis ang ato ang 19.9 million kanirang tablets, mahimo na ato ang 19.9 million tablets plus kung unsa may atong diskusyohan, ato ang ma-determine gagamitan atong around 4.2 million nga savings for this transaction. That is how, through good governance, we are able to make this possible. So nakita ninyo, posible ni tungod, aside from good governance, tinabangay pod sa tanan nga stakeholders. No? Gikan sa ato ang private sector, ang ato ang mga taxpayers na religiously tigbayad sila sa buwis, munang nabuo ato ang Special Education Fund. No? Through the strong collaboration sa DepEd, ang ato ang national agency concerned, and the LGU, and ato ang barangay stakeholders na determine nato nga muni angayan, muni makatabang yun, dili lang sa ato ang mga bata, pero kamupod nga mga teachers nga who are also no, in public service sacrificing. Kabalo ko, usay, init kaayo, baha kaayo, musunod gyapon mo, hago, but you are still doing that for the benefit of our children. We are able to come up with projects like this, which I think you can all see, dili lang maka-benefit lagi usa ka sector, but all the sectors concerned. Kay kana inyong gipangtudloan, puhon-puhon, they will be our future leaders, they will be our future teachers, and we really want them to be equipped through your guiding hands, and through that, kakamupod mismo, sakto pod ang inyong equipo nga gikinahanglan. And karon makita nako nga yes, you're also very thankful na amoy mga thank you banners, no, murag andaman yun siguro ninyo sa likod na apay blinking lights kang misamiston magpuyong malinawon manambon kung malipayon. District 1 nagprint pa yun og tarp, no, si Ma'am Beth napay salina, no, and we really appreciate ang show of gratitude ninyo. It is heartwarming. Thank you from the bottom of our hearts for appreciating this. But I have to say, nga, ang best way for you to thank the government, to thank the taxpayers, no, for this program, for these tools that will make your jobs easier, no, more than the words of appreciation, no, more than the intermission numbers, which by the way, we really appreciate also ang atong pakpakan tong presenter from Pershing Tangkito School. But more than all of that, ang pinakamaayog yun nga pag-express ninyo sa gratitude is simple lang, and that is through good service. Not just in your schools,
not just in your teaching duties, no, but good service and recognizing and utilizing your positions. No. And again, that is why I brought our barangay captains here, ang mga barangay captain nga amo ang mapasalig. No. Because kamo nga teachers, no, you hold positions of authority. No. Kamo sa inyong respective barangays where you teach, and even sa inyong home barangays, ginatahuran mo. Kay basta maestra, dili lang man ang estudyante anak mo'y maminaw yun. No. Apil ang mga ginikanan sa inyong mga estudyante, naaman mo'y level of influence sa iyaha. So, importante po yun kaayo ang inyong role. No? Not just in shaping the minds of our young, no? But in shaping our communities. And we, in the Ascenso administration, no, we believe in working hand in hand with all of the government public servants at all levels. Dili lang sa nasyonal, dili lang kanila kong, dili lang kanila gov, apil na po sa mga barangay captain, and also inyong mga teachers. When it comes to implementing mga programs, more often than not, no, amo gining isaling sa mga kapitan. Sila may dira sa barangay. Sila may makadungog yun, makasinating yun, makailag yun, and makabalog yun, first-hand experience sa mga nahitabo sa ilang barangay. And it will really make their lives easier. And it will also make our lives easier in the government. No? Kung ang mga kapitan o ang mga maestra sa ilang barangay maayo o working relationship. Example lang, no? I think a couple of weeks ago, nakaadto ko sa wake sa anak ni Banyadero Barangay Captain Ronald Llantos. I think naman siya dili, no? Nakita na ko kaniya si Cap Llantos. Cap, may hapon, no? While I was at his wake, nakatumi nilang concession, no? I was very touched for him nga apil sa imbisita sa iyahang panimalay ang mga maestra sa Felipe Carion Elementary School. Naba ang mga teachers from Felipe Carion. No, panindog para ma-recognize mo. Kuyog yun ni Cap Llantos, no? Please, tindog mo para ma-recognize and atong silang pakpakan. No? When I saw that, nakaingon ko, dapat inani ang relasyon sa mga maestra o sa mga barangay leaders. Labaw na itong mga sinaligan. Because kung naalagi mo'y kailangan, ang inyong una daganan, si Kapitan. Take for example, kaning sa Felipe Carion Elementary School. No? Naa sila'y ongoing project karon na pagpa-coral sa ilang eskwelahan. No? In the implementation of the project, kailangan kay apil di ay sa kailangan buhaton sa school ang pag-relocate sa mga kahoy. Sakto ba ni Cap? Sakto ba ni mga teachers sa Felipe Carion? No? Siyempre, ang mga teachers, ang gasto daw sa pagpa-relocate sa kahoy, 12,000 pesos. No? Luoy po kayo kung ang mga teachers may mukuot anak sa ilahang bulsa. No? Pero someone has to do it para mapadayon ang proyekto sa ilahang eskwelahan. No? So, siguro tungod kay maayo sila og relasyon ni Cap Llantos, dagan din sila ni Cap Llantos. No? Si Cap Llantos po, tungod kay kabalo siya, asenso siya nga barangay captain, dagan po dayon dire namo. No? Pero tungod sa maayong relasyon, at least karon inyo ang problema, Cap, kung mga teachers sa Felipe Carion, masulbad na kay katong inyo ang 12,000 nga problema, kita naman mo sagot adto. No, dili naman kailangan mukuot si Cap og ang mga teachers sa ilang bulsa para masagot to nga kandidat. But that is an example of how I think, no, it should be. Kay kita tanan, whether in DepEd, in the local government, the city government, or the barangay local government, parehas raman ta kauban sa gobyerno. And we all want the same thing. We want
progress for our city, we want progress for our barangay, and we want what is best sa ato ang mga children, nga mga anak ko nato, nga kamo may katudlo. So kung dili maayo og relasyon ang mga teachers o ang mga barangay officials, imbis nga ato ang mapul ang ato ang efforts together and ato ang mga resources together para mas paspas ang atong mga programa, mas daghan matag serbisyo mapaabot sa katawhan, mag-away-away hinuon, then we would in effect be working against each other. So again, idala na ko ang mga mapasalig na mong mga kapitan and mga kagawad nga mapasalig ko na mong diri, gipalingkod na mo sila, tapad ninyo mga teachers assigned to their barangays, because in terms of delivering really efficient and impactful government services, kinahanglan kita tanan magtinabangay at all levels. Kaya ba na mga teachers? Kaya. O sa mga kapitan, kaya ba na ninyo? And to the teachers, no, do not worry. Although, ingon ko, kaning nga mga kapitan dire, muna akong ipapasalig sa inyo ha, no, there are 46 of them, no. If naamoy mga concerns, aning amo ang mga gipasalig ninyo nga barangay leaders, no, do not hesitate to let us know. Kay kung bisan pag magpatabang mo sa kapitan or sa barangay officials, murag gitaray-tarayan lang mo or murag dili na mo pangpansinon, no, you let us know so that we can act on it. If tanaw ninyo dili mo makalusot sa mga barangay officials sa barangay nga amo na assign, no, again we have board member Salvador Canlas, ako ang Liga President, no, we have Councilor Carlo Moralion, ang ato ang City Council representative sa Liga, nga pwede ninyo ipaabot sa ilaha kung dili ninyo mapaabot sa amua unsay concerns inyo ang barangay. Because really, again, dili man magsilbi kung mag-away-away ta sa barangay level. Mas dag-an gyud ta og mabuhat kung magtinabangay ta. And kaning ato ang distribution karon usa na gyud na sa manifestation ana. This is, as I've explained, a result of working together with the private sector, with the different agencies of government. And makita ninyo, basta magtinabangay lang tanan, it will result to good things. So can we help each other? Okay. And as I said, teachers, don't worry. Kung nagirahig ulo si Cons Carlo, no, sa mga teachers sa sangay dako, aman to mga teachers sa sangay dako. Usara ka buhok, ma'am. Can you stand up to be recognized? Nagbulag-bulag mo. Ayaw mo kaulaw. No? Kap, Cons, ikaw ang mga maestra haman. Tulura mo sila kabuhok? 15 mo kabuhok? Okay, para. No, again, to the teachers of sa barangay Sangay Dako and the teachers of all barangay. No, kung ginahig ulo or kung maghatag og problema ninyo si Cap Carlo, ingna ko para I can handle it, para masigurado nato nga dili magka-problema ang inyong pagtinabangay dira sa barangay. Kaya ba na ninyo? Hanap mo itong teachers sa Sangay Dako. Kaya ba ninyo? So Cap, Cons Carlo, nadugto nimo ha, di ka magpabadlong. Tabangan nimo mga teachers. At the same time, teachers, please do help our barangay captains because dako gyud mo og matabang pud sila. Isingit na lang nako daan mi, one of the activities nga ato ang gibuhat karon nga gipaagi nato sa barangay nga dako gyud og tabang ang mga teachers is kaning pag implement nato og vitamin A sa ato ang mga students, sa ato ang mga bata, different ages from 0 months to I think 9 years old, And I understand na gyapoy kahadlok ang mga tao sa vaccination, But really there's nothing to be afraid about. And kaning vaccination, mo gini ang makatabang sa atua pag-minimize sa spread sa mga disease. For example, kaning pertussis, buyag-buyag, wala ramang ginaingabot diri sa atua. Bisan pa man na ay suspected case atong pila ka simana ing agi, it was tested and ingon naman ang DOH nga dili dito pertussis.
But kaning pertussis and all other sicknesses, no, whether dengue ba or basic cough and cold, ang tambal gyud ana vaccination. Our CHO and our DOH team, tig-adto na sila barangay-barangay, ang ato ang mga barangay chairman, ang ato ang mga BHW, mga kampanya na sila anak, magkumbinsi sa mga bata ang ilang mga ginikanan nga magpa-vaccine. Kay dili lang na ikaayo sa bata, ikaayo lagi na nato tanan. No? But if kamo nga mga teachers, you use your sphere of influence para maka-convince sa inyo ang mga estudyante o ilang mga ginakanan nga magpa-vaccine. No? Then, it still applies, no? Our herd immunity will increase and we will be less prone anang mga diseases that are spread or that can be spread if na ay dili vaccinated. So can you help us with that, mga teachers? So karon ang campaign Vitamin A, so please do coordinate and reach out to your barangay leaders, our trusted barangay captains and barangay kagawads who are here with you, no, para we can make it really efficient and effective. So before I end I recognize nga karong adlaw it's a holiday because it's the day of Valor. No, it's in commemoration of the fall of Bataan, our heroes who fought during the war. But I think it is also a day to commemorate not just the heroes of old, but our modern day heroes. And among our modern day heroes are really kamo mga teachers. So timely po kaayo na as we distribute these tablets today to make your jobs a bit more easier, no, let this be also an expression of the local government units and the city of Osamis gratitude sa inyo ang mga teachers for molding the minds of our young and honing our future leaders. So thank you to all you teachers, to the DepEd